Praise the Lord. Hello, magandang tanghali sa oras pong ito. It's 12 o'clock in the afternoon. Sa oras na ito ay time ng tanghalian at ang tanghalian at almusal natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napakalaga sa atin, when we wake up in the morning, we ask God for blessing, we ask God una ang kanyang salita na magbibigay sa atin ng encouragement, strength, courage to stay sa ating buhay sa araw na ito at sa araw-araw na ating ginagawa. Blessed day to all, blessed day sa Philippines, blessed day sa iba't ibang parte ng lugar, sa Ukraine, sa iba-ibang parte ng Europe. A blessed day to all. Welcome sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Thank God at ito na naman po ang inyong lingkod, makapaghayag ng salita ng Diyos, makapaghayag na I pray na ito'y magbibigay sa inyo ng kalakasan, ng wisdom, ng kaunawaan upang tayo ay maunawa natin ang kahalagahan ng purpose ng ating buhay dito sa earth. Hallelujah. Today, the message of today in the book of Luke chapter 10 verse 38 to 42. Sabi ng Bible sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. If you have a Bible, please open your Bible. Pahalaga, binubuksan natin ang Bible dahil kapag tayo ay nakontento na lang nauupo sa ating church na walang dalang Bible o wala man lamang tayong mabasahin, bubuksan natin yung ating iPad, bubuksan natin ating laptop, bubuksan natin yung ating cellphone, hindi yung Facebook, kundi yung message. Kung wala po kayong Bible sa inyo, pwede kayong mag-download sa inyong telepono, ilalagay niyo doon ay Olive Tree. Meron po doon free Bible, basic Bible. Ilalagay niyo free Bible. Meron yung King James, meron King James. So, yung pong advice ko sa inyo para kayo merong Bible sa inyong telepono, wherever you go, pwede niyo siyang i-open, kayo may nasa bus, nasa tren, o naglalakad, o nakaupo, o nagkakape, o nag-break time sa inyong trabaho. Praise God. So, the message today in the book of Luke chapter 10 verse 38 to 42, ang sabi dito, now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha. She welcomed him into her house, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Hallelujah. Tayo pimanalangin sa Father, I give you glory and honor belongs to you. This message belongs to you because your word is powerful and effective. Tayo mo Diyos na salitang ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa lahat na makikinig. Thank you God. At ang iyong lingkod ay binigyan niya ng pagkakataon na maunawaan ang salitang ito at maihayag ang message ito para sa mga mahal mo dito sa earth na nananampalataya sa inyo at magkakaroon ng matibay na pananampalataya yung nanghihina ang pananampalataya. Ganon din po, Panginoon, ang mga tao na wala pang pananampalataya sa inyo, dalahin ko, Diyos, ngayon pa lang magkakaroon na sila ng pananampalataya dahil sila ay makikinig sa message kong ito. Today, as they listen to your word, you will touch their heart. And their heart will be open to you to accept you as their Lord and Savior and the Lamb. Thank you, God. At ang lingkod na gagamitin, ito
it's everything for you. All the glory belongs to you. Holy Spirit, move right now in the internet, even in this place, the fresh anointing of the Holy Spirit, the power of the anointing is upon this place. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Hallelujah! Sa oras na ito, kapag titignan natin dito si Marta, nung binisita ni Jesus Christ, ang ating Panginoon Kristo, yung lugar ni Martha and Mary, ay welcome nila lahat ng mga taong sumusunod kay Jesus kahit nandun sa labas. At kapag makikita natin dito na itong si Martha ay distracted sa maraming ginagawa. Lahat ng mga tao nandoon ay pinaghanda niya, pinakain, tubig dito, kape dito, lahat ng klase. Ganon din sa panahon ngayon. Malapit na ang Christmas. At marami sa ating mga isipan na pumapasok, maraming klase ng idea, at even sa business ay busy-busy sa ka-order kahit na hindi kaya na yung capacity, even yung tao ay short, tanggap ng tanggap dahil kikita ng pera. Marami sa atin na sa panahon ngayon ay distracted sa mga bagay dahil magpapasko. Ano kaya ihanda ko? Ano kaya ang bonus ko? Ano kaya overtime din, overtime trabaho din, trabaho doon para itong si abroad makapagpadala sa pamilya para maging masaya ang Pasko. Ikaw naman na nasa abroad, pinagtsatsagaan mo kahit ano, trabaho kahit oras na ng pamamahinga. The title of the message today is Overloaded. Overloaded. Overloaded ka na sa sobrang trabaho. Overloaded ka na sa maraming idea, isipin. Overloaded ka na doon sa deadline na tanggap ka ng tanggap ng order na alam mo naman na hindi mo kaya, ay pinipilit mo para lamang madagdagan, dumami ang income mo. Na which na yung healthy mo ay naapektuhan. Itong si Martha, distracted. Busy sa lahat, sa preparation, lahat, handa din, handa doon, pakain din, bumigay siya. Ano nangyari? Nagsumbong kay Lord, kay Jesus. Ang sabi niya, Panginoon, hindi mo nakikita, busy ako, sabi rito, di ba? Sabi niya, sabihin mo naman sa kapatid ko, tulungan ako. Tell her to help me. Sabi niya, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Isa lang sagot ng Panginoon sa Kristo. Martha, Martha, you are worried and troubled many things. At sa panahon natin yun, we are troubled of many things. Marami sa ating mind. Naiingit sa kapitbahay, ano kaya handa ni kapitbahay? Ano kaya handa ng kapitbahay ko? Kailangan masigitan ko siya. Ano kaya yung bagong bibili niya sa Pasko? Kailangan higitan ko yung bibili niya sa Pasko. Na kahit na alam mo na tama lang yung budget. Amen. Maraming naiinggit sa iyo, kaya ang ginagawa, dinidistract ka nila. Even sa Facebook ngayon, napakahalaga ang social media. Napakadali na manira sa social media. Amen. Aba, ay kung nakikita mong ikaw ay hindi na bibless doon sa tao sa social media, di mas mabuti pang i-block mo na siya. Mabuti pang i-unfriend mo na siya. Hallelujah. Sa Paskong darating na Paskong ito, kailangan mo, napakahalaga sa hindi ka mag-distract katulad ng Martha. Paano kasi, kaya hindi mo siya ina-unfriend kasi tinitingnan mo rin kung anong ginagawa niya. Tinitingnan mo kung ano siya message niya. At ikaw ay gigil. Ikaw ang naapektuhan. Ikaw ang distracted. Ikaw yung hirap na hirap. Ikaw yung sumasama ang loob. Yung naninira sa iyo, yung nagchichismis sa iyo, ikaw, wala silang pakialam sa iyo. Alam mo ba kung bakit may mga tao nagsiselos, naiinggit? May mga tao na, kasi nga, wala sila na meron ka. Amen. Alam mo ito si Martha. Distracted. Busy sa lahat. Nakita niya si Mary, walang ginagawa. Nagsumbong pa siya. Ay, ganyan nangyari ngayon, kampi-kampi.
Amen. At sino yung tama yung ginagawa, yung nananahimik, pinoprovoke. Alam mo, ang demonyo, padala ng demonyo para i-provoke at magalit ka at magdilaiti ka, kumbaga. Lalo kang mag-init, magalit ka. Padala ng demonyo yun para ikaw ay madistract. At kapag ikaw ay na-discourage, it will paralyze all things so about you. It will paralyze. Madidepress ka. Kaya nga sabi na ng 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your burden to Him because He cares for you. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Ano sagot ni Lord? Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. Sabi, but one thing is needed. And Mary has chosen the good part. The good part, the best part. Yun ang sabi ni Lord kay Martha. Chosen has the good part, which not be taken away from her. Amen. Sabi ito, but one thing is needed. At kapag ka ikaw sa sarili mo, wala kang salita ng Diyos, sa paggising mo pa lang, sa pagtungtong mo pa lang, paggising mo, pagtungtong mo pa lang sa sahig, sa iyong kama, bago ka tumuntong manalangin ka, humingi ka ng gabay sa Diyos. Pagpalain yung iyong buong araw. Maging ikaw ay blessed sa araw nito. Amen. Overloaded. Overloaded ka na. Ikaw naman, tanggap ka ng tanggap. Siga na rin, hilig mong makisali. Loaded ka na, magpapaload ka pa. Di overloaded ka na. Amen. Lahat ng tao may sari-sariling problema. May sari-sariling trials. Tatanggapin mo pa yung problema na may problema. Ay, di mo overloaded. Amen. It's better for you. Choose a right person para ma-encourage ka at susuportahan yung vision o mag-encourage sa iyong trials na naranasan mo yung problema. Amen. At kung ikaw yung magtatanggap, make it sure you're ready. You're strong. You have the Word of God. At mas magandang manalangin ka. Doon ka mag-unload kay Lord. Amen. Kaya, overloaded. So many ideas. Maraming iniisip. Lalo din sa darating na Paskuhan. Anong ihanda? Anong ilalagay? Anong isi-set up? Overloaded. Anong susuotin? Anong bibilhin? Ano kaya ang bonus ko? Lahat. Ano kaya ang kikitain ko? Ano ang business ko? Overloaded, pati deadline. Yun. Nangyari. Hindi na supplyan yung tinanggap na alam niyang hindi makakaya. Overloaded. Problema. Kaya sabi ko nga, wrong choices is ruining your life. Wrong decision, it will ruin your life. Kapag may tumulong sa inyo, sa inyong business, o may business ka, porque kumita, ayun ang ginawa, punta sa Jollibee, kain din, kain doon, ginastos yung kinita, pagkatapos, ayun, balik na naman sa dati. Mas magandang masilong ka sa finances, umasenso ka kapag gumaganda business ni palakihin na magandang hanggang in the future i-bless ka ng Lord doon sa business mo. Hindi yung pagka-porke kumita, konting kita, punta doon sa kain dini, kain doon, bili dini, hala. Amen. I have a key. How do we stop overloading ourselves? Ways to avoid information overloaded and minimize information anxiety. So, paano ba i-stop natin yung overloading sa ating sarili? There is a ways to avoid information overloaded and minimize information going to anxiety.
At meron po ritong certain key na nais kong ma-share sa inyo, na I do believe, and I pray na makakatulong sa inyong lahat ito sa itong darating na Kapaskuhan. It will help all of us. Amen. Number 1, set information limits for yourself. Set information limits for yourself. It means to say, pag yung ilista mo, okay? Ilista mo kung ano yung mga importante lamang doon. Ano yung mga information na set a goal, doon ka lang mag-focus. Amen. Maglagay ka ng goal. Kung alam mong hindi kakayanin, huwag mong tanggapin. O alam mo yung hindi mo kakayanin, you better not to do that, kapatid. Ang mangyayari, sabi ko nga kanina, wrong decision, it will ruin your life. There's a consequences for that. Amen. Number 2, search. Search with purpose. Ano bang reason bakit ka ba nanghanda ng ganito kalaki? Alam mo naman, may purpose ba? Kung alam mo na ang purpose niyan ay para lang sa inyo, adi handa mo lang yung para sa inyo, yung kaya ng budget mo. Amen. What is the reason you do that? Search with purpose. Amen. Bibili ka ng lechong malaki, sobra-sobra sa bayad. Wala. Ano bang purpose nun? Tapos yung rest itatapon mo. Amen. Yung tama lang, yung enough lang. Amen. Christmas, magbibigay ka ng regalo, sobra-sobra sa budget mo. Aba, para lang ma-impress si kapatid, para lang ma-impress si pastor, para lang ma-impress, ikaw naman wala ka na. Wala anong purpose nun. There is no purpose for that. I teach many in the church. Sabi ko, kung bago ka sa church, kung bago kayo dito sa church, o dito mo sa church, kung hindi nyo naunawaan ng tithes and offering, huwag kang maglagay doon sa tithes and offering, pagkatapos hindi, manghihinayang ka lang dahil ginaya mo lang si kapatid. Amen. Karamihan sa church, nagkakaroon ng problema about finances. Nagpaalam si kapatid, i-issuehan about finances. Amen. If you understand tithes and offering, kaya sabi ko nga dito sa church, sabi ko, mag-fellowship tayo, mag-Sunday service tayo, pero huwag tayo maglalagay dito ng box o kung ano pa man. Kung nawawanawaan nila yung tithes and offering, magtanong sila sa inyo, sa inyong mga pastor. Magtanong sila, and bigay mo yung account number ng church, then pwede sila mag-bank doon, and then the last thing will give them back. Kung hindi nyo naunawa ng tithes and offering, manghihinayang kayo, you better not give your tithes and offering for that. Even it is a command. Kailangan ma-educate mo na sila. Amen. Search with your purpose. Bakit? Bakit ka naganda? Bakit ka bumili ito? Bakit mo tinanggap yung deadline, yung alok sa iyo na gagawin dito sa iyong business? Alam mo namang sobra-sobra. What is the purpose? Kaya ba? Amen. Tinanggap mo yung trabaho mo overtime. What is the purpose? Kung hindi makakatulong sa iyong health, then you better to stop it. Amen. Number 3, manage your data. Manage your data. Manage mo lahat. Yung iyong program. Sa darating na Kapaskuhan, i-manage mo. Kung meron kayong handaan, meron kayong Christmas party, i-manage mo yon. Walang excess baggage. Amen. I-manage mo. Kung ilang tao, kung walang tao, di ko walang tao lang. Kung 10 tao, 10 tao lang. Huwag mo sosobrahan. Dahil kapag sobra-sobra, ang the rest, sabi ko nga, itatapon mo lang yan. Manage your data. Amen. Manage mo. Huwag ka pupunta sa bangko. Pagkatapos, subus-subus ka. Tapos nakalimutan mo, yung palang pinaso, pambayad pala ng bahay. Pambayad ng tubig, ilaw. Sobra-sobra.
may sobrang pera, may bonus ka, so sobra yung gastos mo, in the end, sobra-sobra na. Lagi kang negative sa bangko. Amen. Ganon din sa bahay. Bibili ka ng dekorasyon. Lahat na ng klase ng dekorasyon sa bahay nilagay mo. Yung mga tao, wala nang uupuan, wala nang tatitindigan. Puro dekorasyon na lang sa loob ng bahay. Punong-puno na. Alam mo, gusto ko sa bahay ko, minimalize. Kaya glory to God. Maluwag yung bahay. Amen. Puro dekorasyon. Lahat na lang dekorasyon. Wala nang uupuan ng tao. Manage your data. Amen. Manage mo. Manage mo sarili mo. Kaya mo ba ito? Kaya ko ba ito? Kaya ko bang gawin ito? Of course, as always, with the Lord kaya natin ito. Pero, kailangan din may wisdom ka. Hindi sobra. Bibigyan ka ng Lord yung kaya. Sabi nga ng Hebrew chapter 4, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Hindi kayang ibigay ang Diyos na yung kapag hindi na natin kaya, ay gagawa ng paraan ng Diyos. Pero, ang ibig sabihin doon, kailangan din na ikay may wisdom, may kaunawang ka. Kapag kaalam mo na hindi mo na kaya ito, tapos i-blame mo ang Diyos, wala namang ginagawa. Amen ba? Manage your data. Number 4, create boundaries and block distraction. Create boundaries and block distraction. Mag-ingat ka doon sa mga tao na nakakasama mo na sabihin, yun lang yung binili niya. Yun lang yung kanya. Kaya. Yun lang ang sinuot niya. Yun lang ang iyong susuotin. Walang bago. Ayan. Naubos ang iyong finances, naubos ang iyong pera para lang to impress other people. Create boundaries and block distraction. Kung alam mo na hindi makakatulong sa iyo, kung alam mo na ito ay merong purpose para sa finances na yon, focus ka lang doon. Huwag kang mag-distract. Huwag mawawala yung iyong pinagpopokusan. Amen. Block distraction. Huwag kang matidistract. Kaya ito si Martha, na-distract sa maraming ginagawa. Nakalimutan niya yung pinaka-importante sa lahat. Yung pakinggan yung salita ng Diyos. Jesus Christ hindi pumunta sa bahay ni Martha at ni Mary para kumain, para libikain. Hindi yun ang purpose ng ating Panginoon. Pumunta roon si Jesus Christ para maghayag ng salvation sa bahay ni Martha at ni Mary. At ang sabi ng Lord, yung pinili ni Mary is one of the best part, good part. Yung salita niya. Amen. Take breaks. Take breaks. Take a rest. Overloaded ka na eh. Kailangan mo magpahinga. Amen. Sobra-sobra na yung nasa isipan mo. Paano ka mapagpapahinga? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Papahinga ka. Manalangin ka. Sabi ng 1 Corinthians 14 verse 33, for our God is not the God of disorder, but the God of peace. Amen. Ang salita niya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi nga ng Book of Luke chapter 7, ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. Humayo ka na may kapayapaan. Amen. Take a break. Pamahinga ka, you need to rest. Pag-aralan mo mabuti yung mga plano mo sa darating na Kapaskuhan. Amen. Lastly, practice mindfulness. Practice mindfulness. Kailangan aware ka sa surrounding mo. Kailangan alam mo ang gagawin mo. Napakalaga sa atin na tayo ay aware sa dapat gagawin natin. Aware sa ating mga decision, sa ating mga choices. Aware tayo sa kung tayo ay mag-i-engage
sa mga taong nasa paligid natin. Alam natin kung ano sila. You need to prepare yourself. You have courage to face all of them. Kaya sabi dito sa last part na ito, practice mindfulness. Mahalaga sa atin na tayo aware. Amen. Hallelujah. We are so blessed. My wife and me. Bumisita kami sa isang kapatiran. Nakaka-bless itong pamilya nito ni na Brother Brian and Sister Harley. Matataas ang mga posisyon nila sa trabaho, pero kapag nakikita ko sila, very humble sila. Hindi sila katulad ng ibang mga Pilipinong matataas. Brother Brian is a vice president of one of the company. Sister Arlene is one of the manager of the big company here in Netherlands. Pero napakababa ang, they're very humble. In-invite nila kami. Even we are a normal people here in Netherlands. Kakabless sila. And then, doon kami, nung pumunta kami doon, naghanda sila doon. Ready na sila. Ibig sabihin, prepared sila. Ganun sila. Bumili sila ng bahay. Was so blessed. Kasi prepared sila. They are ready. Amen. Kaya mahalaga sa atin dito, itong mga key, how to avoid or how to stop overloading. Kapatid, kung overloaded ka na, you need these kinds of information. And when you follow this, glory to God. Myself, I've learned from the past. We experience trials, difficulties when we first time came here in Netherlands kasi wala pa kaming alam. Nami-misuse kami, nagagamit kami. We're in danger for those people na kami ay minisuse. But we've learned a lot. Kaya ngayon, this one, it helped me, it helped us, at nang sa gayon, makapag-move kami sa coming 2024. Prepared kami sa kami. Kaya sa oras na ito, itong Kapaskuhan na ito, ang dami mong inanda, nakalimutan mo na imbitahin yung pinaka-main guest, yung may birthday sa araw ng Kapaskuhan. It doesn't matter kung anong date man mahalaga. It's in-celebrate ng buong mundo ang Kapaskuhan dahil sa Savior. Walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Mahalaga. Simple, basta tama lang sa budget, hindi sobra-sobra, hindi simpleng pagkain lang. Okay na yun. I remember my mother nung tuwing Pasko at New Year, nakontento na lang kami sa hotdog, tinapay, ladies choice, at saka tigi-tigi sa mansanas. Kontento na kami, masaya na kami. Ang mga bata, masaya na yan kapag kaya may simpleng handa na gustong-gusto nila. Ay kami noon, isang hotdog lang, handa namin. Hotdog at saka mansanas. Mahal na yun sa panahon noon. Pero my mother, merong simpleng na kaya lang ng budget. Masaya na kami. Amin ba? Ang mahalaga sa Kapaskuhang darating na ito is coming Christmas. Prepared mo yung sarili natin. Imbitahin natin ang my birthday sa araw ng Kapaskuhan. Walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. And the good news sa araw na ito, may the God of hope fill you with all joy and peace. Dahil Jesus Christ came here to give us full of joy and peace. And as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya ang Panginoon, ang Diyos, binigyan tayo ng pag-asa at dumating na yung panahon, yung pag-asa na yan, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Praise God. Maraming salamat po sa lahat. And I pray that you learn for this message of our Lord. Huwag tayong maging katulad ni Martha.
dapat tayo maging katulad ni Mary. Amen? Huwag natin kalilimutan in everyday in our life, pagkagising pa lang, saka mo pagtungtong natin sa sarili. Pray and ask God, or read the Bible and ask God guidance for your day. Type mo na. Father, sa oras po ito, we do believe the Holy Spirit is moving right now to that person who listened to this message. It is yours, O God. And let the power of the Holy Spirit give them peace, give them guidance. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa oras pong ito. Thank you very much. See you next week. God bless sa lahat. Bye-bye.